Alright, welcome back mga ka-review natin dito sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, right? At ngayon nga po mga ka-review natin, ito po yung ating bigyan ng komento, no? Samahan niyo po ako, bigyan po natin ng komento, no? Itong balitang ito mula po kay Ariel TV. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At pa-subscribe na rin po, no, kay Ariel TV. Like na rin na po natin yung kanyang video yan mga ka-review natin, no. Ito po yung pamagat mga ka-review natin, no, ng kanyang balita. Pinakamalaking barko ng Navy pinadala sa West Philippine Sea. Nako. China nagpadala naman ng destroyer. Yan mga ka-review natin, talagang itong China po. Hindi po talaga nagpapalugi, no. Pabawat galaw ng Pilipinas, meron talaga siyang sinasagot, no, mga ka-review natin. Pero bago natin simulan yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video katulad dito, no, mga ka-review natin. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama natin pakinggan, alamin, no, kung ano ba talaga ang laman ng balitang ito. Ito na po. Laki, no? Ba, talagang nagkakaputukan niya mga ka-review natin. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pinakamalaking barko ng Navy pinadala sa West Philippine Sea, barkong pandigma ng Pilipinas at US nagsagawa ng live fire. China pinadala naman ng destroyers sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Mga review, subscribe Paki-follow po kayo. at like muna ng Maraming aming salamat page po. na nasa description na ang link. Dumating na sa Puerto Princesa City mula sa Subic, Zambales ang BRP Davao del Sur na pinakamalaking barko ng Philippine Navy. Ayon kay Westcom spokesperson Commander Ariel Joseph Coloma, dinploy ito ng AFP sa lugar sa layuning tumulong sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, bagay na ikinatuwa ng kanilang hukbo. Ngunit gayunpaman ay inamin ng tagapagsalita na umaasa pa rin ang kanilang hukbo na madagdagan pa ang mga asset na madedeploy sa kanila dahil sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Paliwanag niya, kinakailangan kasing regular na mapatrolya at bantayan ang nasa 7,000 square nautical miles ng West Philippine Sea na sakop ng ating bansa. Samantala, sa ngayon, So yun nga po mga ka-review natin, no, kailangan po talagang regular yung nagpapatrolya dyan kasi may mga nangingisda po, di ba mga ka-review natin, na tinataboy ng China Coast Guard mga ka-review natin, kaya kailangan po nila ng tulong. So kung walang nagpapatrolya dyan, sino ang tutulong sa kanila? So uuwi na naman po silang luhaan, no? Iyon ay mayroon ng 10 naval vessels ang Westcom na kanilang ginagamit sa sealift operations at shuttle service patungong Pag-asa Island, at para sa magsagawa ng Maritime Sovereignty Patrol operations sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It is one of the largest vessel ng Philippine Navy natin that can conduct multifarious military and non-military operations. Right now, we are at Western Command Joint Operations Area and nandito kami to increase our naval presence. We will do our best to protect yung territorial integrity and of course maintain our sovereignty. Military operations, we have the Sea Leaf, logistics run, we can conduct amphibious operations, we can conduct humanitarian assistance and disaster response, search and rescue, surveillance and reconnaissance. We could also conduct flight operations. Nagkasa naman ng gunnery at air defense exercises ang Philippine at United States Navy sa ika-4 na araw ng Sea Phase Sama-Sama Exercises 2023, layunin nito na masanay ang mga kalahok na miyembro ng dalawang hukbo ng target acquisition and engagement na mahalaga pagdating sa paghahanda para sa naval warfighting. Sa isinagawang gunnery exercises ay ginamit ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna, at ang USS Dua naman ang ginamit ng US Navy, habang ang BRP Lolinato Toong naman ang nag-clear sa lugar na. So dito siguro kinabahan yung China mga ka-review nung marinig niya yung mga putukan, no? O ano yun? Padala agad tayo ng destroyer. Yan mga ka-review, talagang sumagot agad yung China. Siguro ko kinabahan na yung China ngayon, no? Dahil nga po sa dami po ng barkong nakikita nilang hindi naman natin mga barko ito. Bakit ang dami, no?
So yan, kinakabahan na siguro. Sa palagay niyo mga karibin natin, kinakabahan na ba ngayon ng China? Na paggaganapan ng naturang pagsasanay mula sa iba pang mga barko upang matiyak na ligtas na makakapagpaputok ng naval guns ang dalawang hukbo. Mhm. So yan, no? At sa Pilipinas siguro ito. Yun. Grabe yung puto ka ng mga karibyo. Laki. Wow. Sa naturang exercises ay umasinta ng isang inflatable, killer tomato, target ang dalawang navies, gamit ang Aselsan Smash 30mm gun at .50 caliber gun ng Philippine Navy, at 25mm Mk-38 machine gun at .50 caliber guns naman ang ginamit ng US Navy. Kasunod nito ay nagsagawa naman ng air defense exercise kung saan gumamit ang mga ito ng Hawker Hunter aircraft na may hilahil ang drone na nagsilbing target ng mga naval gun. Layunin naman nito na ma-familiarize ang mga Philippines at US Navies sa kanilang mga kagamitan, kasabay ng pagpapaigting pa ng kanilang koordinasyon at pagtugon sa mga actual aerial threats. Mhm. Inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na magkakaroon ng pagbabago sa mga isasagawang joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Aniya, ang susunod na ikakasang joint military drills ng Pilipinas at Amerika ay magkakaroon ng mas maraming complexity, mas sesentro na kasi aniya ang bilateral exercises ng dalawang bansa sa maritime activities, hindi katulad noon na sa land-based lang ito nakafocus. Kung maaalala, nitong September 2023, Ngayon mga karibyo, nakafocus po sila sa sa karagatan. Kasi nga po doon po yung may problema, no. Dahil nga po dito sa China, sa kalupaan wala naman, 'di ba? 'Di ba nag-training din nag-aano rin yan yung joint training, 'di ba? Yung EDCA nga na mga karibyo. So dito naman sa karagatan, so targetin nyo na yung China. No mga karibyo. China na yung paglaruan ninyo dyan. Kasi para naman 'di ba? Masubukan itong China, pero wag naman sana mga karibyo kasi talagang mahirap nga na mag-away. Tingnan nyo sa Israel no mga karibyo at saka Palestine, no, mahirap po, maraming patay, di ba? So wag po sana. May nag-comment nga po, sabi nga na daanin nyo sa diplomasya kung kaya pa, no, kasi mahirap daw kasi nakikita naman natin yung nangyayari sa Israel. Pero ito nga yung sitwasyon. Tayong Pilipinas talagang nagtitimpi na sige, wag nating patulan yung China. Kaso nga lang itong China mga karibyo natin, talagang agresibo. So pag inagaw na lang sa atin yan, no? Hindi na tayo papalag, hindi na tayo lalaban. Siyempre yung mga armed forces natin, yung mga Navy at saka Coast Guard, may sinumpaang tungkulin po yan sila. Ipagtanggol ang ating soberanya. So mga karibyo natin, hindi po talaga maiwasan na hindi po talaga lumaban, no, ang Pilipinas pag talagang nandyan na, di ba? Kaya mahirap po talagang makapag-predict, no, kung anong gagawin ng China. Sila lang ang nakakaalam niyan, mga karibyo natin. So tayo, be prepared lang at tama, makipag-alyansa tayo sa maraming bansa para tulungan po tayo kasi hindi po natin kakayanin ang China. At para na rin, kasi mga karibyo natin, di ba, malay natin matakot yung China, di ba? At sumunod na nga sa kung anong desisyon ng international law, di ba?
pag nandyan na yung mga iba't ibang bansa na tutulong, di ba? O, malay natin kung matakot yung China, di ba? Siguro ko may daga rin naman yan sa mga kanilang mga dibdib. Di ba, mga ka-review natin? Ay isinagawa ng Philippine at United States militaries ang kanilang taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting, kung saan napagkasunduan ng dalawang sandatahan na magsagawa ng nasa mahigit 500 bilateral engagements sa susunod na taon. Kinabibilangan ito ng mga pagsasanay, high-level exchanges, security cooperation activities, at strategic vision including maritime security, information sharing, capacity and capability development, at marami pang iba. Habang, inorganisa kamakailan ng Chinese People's Liberation Army ang ilan sa pinakamakapangyarihang barkong pandigma nito para magsagawa ng serye ng naval drills sa ilang rehiyon sa South China Sea, isang hakbang na sinabi ng mga eksperto noong Lunes na nagpapakita ng kakayahan ng China sa pangangalaga ng pambansang soberanya at integridad ng teritoryo sa gitna ng isang ang magkasanib na ehersisyo ng US at Pilipinas ay tina-target umano ang mga isla at bahura ng China, ilang sasakyang pandagat na Kabado na naka-attach sa talaga. isang detachment ng destroyer na kaanib sa hukbong dagat ng People's Liberation Army Southern Theater Command. Ang kamakailan ay nagsagawa ng coordinated offense at defense exercise sa ilalim ng makatutuhanang kondisyon ng labanan sa South China Sea, sinabi ng People's Liberation Army Navy sa isang press release noong Linggo. Ang Type 055 guided missile destroyer na Yan'an, ang Type 052D guided missile destroyer na Hafei, isang conventional submarine at isang Z-9 anti-submarine helicopter ay kabilang sa mga puwersang lumahok sa ehersisyo. Sa panahon ng ehersisyo na tumagal ng maraming araw, ang flotilla ay tumawid sa ilang rehiyon ng dagat, na kumpleto ang pagsasanay tulad ng anti-submarine warfare, live-fire light arms shooting pati na rin ang pag-takeoff at paglapag ng mga vessel-borne helicopter, sinabi sa press release. Isa itong komprehensibong drill na nagpakita ng mataas na antas ng kahandaang labanan ng People's Liberation Army South Sea Fleet. Sabi ng eksperto, ang drill sa South China Sea ay inihayag sa panahon kung saan ang US at ang Pilipinas ay nagdaraos ng 12 araw na multilateral exercise sama-sama sa paligid ng Pilipinas. Sinabi ng Chinese naval expert na si Zhang Junxie na ang Pilipinas ay walang military advantage na kinakaharap ng China, at hinding-hindi sasagutin ng US ang China sa isang labanang militar sa ngalan ng Pilipinas. Ginagamit lamang ng US ang Pilipinas bilang isang pawn para pigilin ang China. Kaya hindi dapat mali ang paghusga ng Pilipinas sa sitwasyon, sabi ng eksperto sa China. Paano ginagamit di ba? May dahilan naman para makipagtulungan yung US at Pilipinas. Kasi nga po inaagaw na ninyo, China, yung teritoryo ng Pilipinas. Bilang alay, no, ng Pilipinas, tutulong po sila. Ngayon, kung minamasama ninyo, wala tayong magagawa dyan, di ba? Kasi ganun talaga once na gumawa ng move, no, ang US, talagang magre-react po yung China. Kasi nga po, mga ka-review natin, magiging dihado na po sila. Tingnan niyo po yung nangyari sa sa Israel at saka sa Palestine, Gaza, no, mga ka-review natin. Anong nangyari? Nung una, Israel lang yung gumagalaw. Diba? Talagang pinagtulungan nila yung Israel, no, ng Iran, Lebanon, at saka Syria, no, mga ka-review natin. Pinaputokan nila yung Israel. Ngayon, tinutulungan na ng US, no, yung Israel. Kaya nandun na po yung mga tropa nila, mga ka-review, no, sa Israel. So good news po 'yun kasi 'di ba? May posibilidad na maging patas na yung laban. 'Di ba, mga ka-review natin? Gaya rin dito sa sa China, pumapalag na sila. Ito, kinakabahan na nga yung China, mga ka-review natin, kasi 'di ba? Marami na silang nakikitang barko na hindi naman sa kanila, which is na mga allies ng Pilipinas at saka mga barko ng Pilipinas. Malalaking barko, mga ka-review natin, ayan ang title. Pinakamalaking barko ng Navy pinadala sa West Philippine Sea. Philippine Sea. Yan, mga ka-review natin At yung China naman, nagpadala man ng destroyer. Yan. Kasi nga, well, anyway,
opinion ko lang ito mga ka-review, baka lang kinakabahan na itong China. Gaya nga yung sinasabi ko kanina, kinakabahan na talaga ito. Kasi marami na siyang nakikitang hindi kaaya-aya sa kanyang paningin, no, mga ka-review natin. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po yung reaksyon sa naging balitang yan, no, good news man po, o, di ba, good news po yan para sa atin na mga Pilipino, no, kasi, may lumalaban na tayo ngayon at saka may kinakatakutan na ang China. O, di ba? Parang sila, na nagalaw na yung kanilang mga plano, di ba? Kung dati smooth, di ba? Napaka-smooth ng nila plano. Ngayon po mukhang magiging hindi na po smooth, rough na ito kasi meron nang lumalaban sa kanilang mga gustong gawin na hindi naman dapat gawin, no? Yan mga ka-review natin, ano man po yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito, no? Kung kayo ba'y natutuwa, kasi good news po ito, no, para sa atin. At yan mga ka-review natin, huwag mong kalimutan i-subscribe ang ating channel, Pinas News Review, at si Ariel TV mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.